Malapit nang maisabatas ang panukalang bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang bawasan o suspendihin ang fuel excise tax. Alamin natin ang latest mula kay Senior Correspondent Amor Santos live mula Senado. Amor, ano ng status ng panukalang yan? Menchu, pasado na rin dito sa Senado itong inaabangang panukalang batas na bigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis sa gitna nga nitong nararanasan nating pagsirit ng presyo sa pandaigdigang merkado. At dahil certified as urgent ni Pangulong Marcos ang panukala, ay nagawayang ipasa on second and third reading ng Senado ngayong araw at lahat ng 17 senador na present sa session kanina ay unanimously bumoto para maipasa ito. Kapareho sa bersyon ng Kamara, nakalagay sa Senate bill na pwedeng maglabas ng executive order ang Pangulo na hindi muna singili ng buwis kapag sumobra na sa $80 per barrel ang average na presyo ng krudo sa loob ng isang buwan. Sa datos ng Department of Finance, nasa 11 pesos ang ibababa kada litro ng gasolina at nasa 7 pesos naman kada litro ng diesel kapag sinuspinde ang excise tax. Pero ang tanong ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kailan mararamdaman ng publiko ang rollback? Sagot ni Senate Ways and Means Committee Chairperson Pia Cayetano, nasa 30 to 45 days o hanggang 1.5 buwan mula nang suspendihin ang excise tax. Paliwanag niya, yan daw kasing stock na yan nabili ng mga oil companies nang may excise tax pa. But as the days go on, mamomonitor naman natin yon kung paubos na yung stock nila ganun and they're now buying without the excise tax then may chance naman na mas sooner mararamdaman. Isinulong ni Lacson na gawing 2 linggo sa halip na 1 buwan ng monitoring period para mas mabilis maramdaman ng publiko ang epekto pero hindi ito napagbigyan. Tiniyak naman ni Cayetano na kahit hindi pa naipapasa ang batas ngayon, na monitor na ng Energy Department itong nangyayaring pagsirit ng presyo, kaya oras na maisabatas ang panukala, pwede na agad suspindihin ang excise tax. As we speak, kasama tong mga araw na to, hindi natin kailangan ipasa tapos saka sila magbibilang ng 30 days. These are extraordinary times. You know, we don't even know how much more the world price of crude oil will rise, will increase because of the Iran situation. May ilang minor na pagkakaiba sa House at Senate version. Halimbawa, sa House version, kailangan pang maideklara muna ang State of National Emergency or Calamity. Ayon kay Senate President Tito Soto, sunod na pag-uusapan ng Senado at Kamara kung anong bersyon ang susundin para maratify na ito bukas yung huling araw ng sesyon. And Menchu, kailangan itong ratification nga para maisumite itong bill sa Pangulo para maisabatas or mapirmahan ng Pangulo. Balik sa'yo. Maraming salamat, Amor Santos, nag-uulat ng live mula Senado, Pasay City.